Sa kanilang paglalakbay patungo sa Cremini Town, kung saan malapit ang Battle Tower, napansin ni May ang isang smoochum na nagtatago sa likod ng isang bush. Lumabas ito at ngumiti ng nakakatuwa. Labis na nahumaling si May sa kakyutan nito. Bubuhatin sana ni May ang smoochum, ngunit bigla itong binalot ng asul na liwanag at lumutang palayo. Sinabi ni Brock na ginagamitan ito ng psychic. Bigla na lang, isang bugso ng malamig na hangin ang humampas sa ating mga bida, na malamang ay isang blizzard. Nagpatuloy ang apat, sinuong ang napakalamig na hangin at sinundan ng smoochum. Natuklasan nilang ang smoochum ay nasa pangangalaga ng tatlong jinx na mga kapatid ng smoochum. Si Ash, na nagtataka kung bakit nila ito ginagawa ay humakbang patungo sa mga jinx at sinalubong ng isa pang atake ng blizzard na nagbalot sa kanya at kay Pikachu ng yelo. Sa galit, inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt. Gayunpaman, bago pa man ito makaatake, tinamaan ito ng ice beam ng mga jinx na nagpayelo rito. Bago pa man may magawang masama si Ash sa mga jinx ay pinigilan na siya ni May, at sinabing sinusubukan lang protektahan ng mga jinx ang smoochum. Sinabi ni Max na makatwiran iyon dahil nag-e-evolve ang smoochum sa jinx. Sinabi ni Brock na dapat ay pabayaan na lamang nila ang mga ito. Binuhat ni Ash si Pikachu na nakawala mula sa yelo at umalis kasama ng iba. Nang lumingon ang mga jinx upang pagalitan ng smoochum dahil sa paglakwatsa nito, napagtanto nilang tumakbo na naman ito palayo. Sa di kalayuan, nagrereklamo si Meowth na napupudpud na ang kanyang mga paa dahil sa dami ng kanyang trabaho. Pagkatapos ay inilabas ni Jessie ang Kai sa isa nilang rice ball. Nauwi sila sa pag-aaway kung paano ito hahatiin. Nagpasya silang maglaro ng papel gunting bato. Nanalo si Jessie, pero sa pamamagitan ng pandaraya, kaya binanatan siya ni James. Habang palihim na lumalapit si Meowth sa rice ball upang kunin ito, isinubsob siya ni na Jessie at James, na naging dahilan upang gumulong ang rice ball pababa ng burol. Desperadong hinabol ito ng Team Rocket. Nakita ng smoochum ang rice ball at kinain, na lubos na ikinadismaya ng Team Rocket. Akmang kukunin na nila ito nang tingnan sila nito ng nakakatuwa. Bawat isa sa kanila ay sunod-sunod na nahipnotismo sa kakyutan nito. Binuhat ito ni Jessie at nakaisip ng ideyang gawing sikat na modelo ang smoochum at maningil para sa mga paglabas nito. Samantala, hinahanap naman ng mga jinx ang kanilang nawawalang kapatid. Pagkatapos ay nakita nila ito, napalayo kasama ang Team Rocket sa kanilang balon. Samantala, sina Ash at ang kanyang grupo ay nasa isang Pokemon Center. Matapos kunin ni Ash ang kanyang mga Pokemon, ginawa ni Brock ang nakasanayan niyang panliligaw, sinasabing kailangang gamutin ni Nurse Joy ang kanyang puso. Tinanong lang siya ni Nurse Joy kung nasaan ang kanyang mga Pokemon. Naiinis na itinulak ni Ash si Brock palayo. Bigla na lang silang nakarinig ng matinis na ingay sa labas. Nagsimulang umatake ang mga jinx sa bayan, ginawa nitong yelo ang mga kalsada na nagresulta sa matinding traffic. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagmamarcha, pinapayelo ang lahat ng nakikita, kabilang ang isang nakakatawang Magikarp sa gitna ng pagtalon nito at isang lumilipad na Spearow. Hinarap sila ni Ash at sinigawang tumigil. Pagkatapos ay gumamit ng telepathy ang mga jinx upang ipakita sa mga bida ang pagtakas ng Team Rocket kasama ang smoochum sa kanilang balon. Bagamat masakit sa ulo ang telepathy, naintindihan ni Ash ang mensahe ng mga jinx. Inilabas ni Ash si Swellow upang hanapin ang Team Rocket. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng mga jinx ang pag-atake sa lungsod at ginamit ang blizzard kina Ash at sa kanyang mga kaibigan. Nang subukang makialam ni Pikachu, nagpaputok lamang ng ice beam ang magkakapatid na jinx. Pinalabas ni May si Combusken para pigilan ang mga jinx, pero madali nitong nakontra ang fire spin ni Combusken gamit ang light screen at gumanti ng atake gamit ang blizzard na nagpatalsik kay Combusken. Ibinalik ni May si Combusken sa Pokeball nito. Bumalik si Swellow sa grupo dahil nahanap na nito ang Team Rocket. Inutusan ni Ash si Pikachu na atakihin ang mga jinx gamit ang Thunderbolt para magalit ang mga ito at sundan sila patungo sa pinagtataguan ng Team Rocket. Samantala, sumasayaw si Jessie sa saliw ng musikang cha-cha upang turuan ang smoochum kung paano magtanghal. Mabilis namang natuto ang smoochum. Biglang sumingit sina Ash at ang kanyang mga kasama. Binigkas ng Team Rocket ang kanilang moto. Dumating ang mga jinx at inatake ang Team Rocket gamit ang blizzard. Tumanggi si Jessie na ibalik ang smoochum kaya nagsimulang atakihin ng mga jinx ng ice beam ang Team Rocket na tumakbo palayo at hinabol ng mga bida. Tumalon sa mga bush ang Team Rocket. Dahil dito ay ang grupo ni Ash ang hinabol ng mga jinx. Nakaisip si Jessie ng ideya na palabasin sina Mime Jr. at Meowth na nakabalat kayo bilang smoochum upang lituhin ang magkakapatid na jinx. Napagtanto na ng mga jinx na tumalon sa bush ang Team Rocket at bumalik. Biglang may dalawang smoochum na tumalon palabas sa bush. Mabilis na natuklasan ng mga jinx na sila'y peke, naging dahilan pa ito upang mapayelo si Meowth. Nakita ng ikatlong jinx si Jessie na tumakbo palayo at hinabol ito ng tatlong jinx.
Nagsimulang umakyat si Jessie sa tila isang radio tower dahil ayaw nitong makuha ng mga Jinx ang kanyang baby. Sinubukan ng mga Jinx na tamaan si Jessie ng ice beam, ngunit hindi ito nagtagumpay at kalaunan ay napagod. Dumating sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa tore at nakitang nasa kalagitnaan na ng pag-akyat si Jessie, kung saan ang ilang bahagi ng tore ay tuluyang napayelo. Umakyat din si Ash upang sundan si Jessie, ngunit akala ng mga Jinx ay kasama siya ng Team Rocket kaya inatake rin siya ng mga ito. Sinabi ni Brock, May, at Max sa mga Jinx na sinusubukan lang tumulong ni Ash at tumigil na ang mga ito sa pag-atake. Tinawagan ni Jessie sina Meowth at James para magpasundo at sinabihan ng mga ito na bilisan. Sa totoo lang ay pinapalobo pa ni James ang kanilang balon gamit ang isang pambomba ng bisikleta. Biglang humangin ng malakas kaya nabitawan ni Jessie ang smoochum. Tumalon si Ash upang sundan ito at nasalo ito sa himpapawid. Patuloy sa pagbulusok si Ash sa kapahamakan hanggang sasaluhin siya ng mga Jinx gamit ang psychic. Ibinaba ng mga Jinx si Ash sa lupa at pinasalamatan siya sa pagliligtas sa kanilang kapatid. Sumagot si Ash na sinabing siya dapat ang magpasalamat sa kanila sa pagliligtas ng kanyang buhay. Samantala, nasa tuktok ng tore ang malungkot na si Jessie nang dumating sina James at Meowth lula ng balon. Nagalit si Jessie sa kanila dahil sa pagiging huli at pagkatapos ay gumamit ng robotic arm upang agawin ng smoochum mula sa mga kamay ni Ash. Pinayelo ng mga Jinx ang robotic arm kaya huminto ito. Ginamit ni Swallow ang aerial ace na sumira sa robotic arm at naging dahilan ng pagkahulog ng smoochum. Buti na lang ay nasalo ni Brock, May, at Max ang smoochum kaya ligtas ito. Pagkatapos ay pinatamaan ng ice beam ng mga Jinx ang tumatakas na Team Rocket. Nagsimulang bumagsak mula sa langit ang nagyelong balon na nagbigay daan kay Ash upang utusan si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt na bumasag at nagpasabog sa yelo. Tumalsik ang Team Rocket nang nakakulong pa rin sa yelo. Sa paglubog ng araw, nagpaalam na ang smoochum at pagkatapos ay nag-evolve. Pinasalamatan sila ng 4 na Jinx habang naghahanda ang mga bida na umalis sa Cremini Town at magtungo sa Battle Tower. Ngunit bago ito gawin ng mga bida, nagpasya muna silang magpahinga para sa gabing iyon. Tumakbo sina Ash at Pikachu upang maghanda para sa Frontier Brain ng Battle Tower. Bigla na lang, may naramdaman si Pikachu, ito ay isang Beedrill. Hinabol sina Ash at Pikachu palayo, ngunit dumating ang isang tao at pinigilan ng Beedrill sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito. Sinabi ng tao kay Ash na gusto lamang protektahan ng Beedrill ang pamilya nito, 2 Weedle at 1 pang Beedrill, bagamat hindi makapaniwala sina Ash at Pikachu na nakikipag-usap ang tao sa Beedrill. Humingi ng paumanhin sina Ash at Pikachu sa Beedrill na bumalik na sa pugad nito. Nakita naman ngayon ni Ash ang tao na kinakausap si Pikachu, ngunit kinorek siya ng tao na nararamdaman lamang niya ang damdamin ng mga Pokemon. Nagpakilala si Ash. Akmang magpapakilala na rin ng tao, ngunit napigilan siya ng isang Gyarados na nagwawala. Gayunpaman, pinigilan ng tao ang Gyarados at tinanong kung bakit ito nagiging mabagsik. Naramdaman ng tao na nasasaktan ng Gyarados at inalis nito ang isang patpat na nakaipit sa pagitan ng mga kaliskis ng Gyarados, kaya bumalik na sa tubig ang Gyarados. Nakita ito ng Team Rocket at namangha sa kakayahan ng tao, ngunit gusto na ni Jessie na kunin si Pikachu. Nakipag-ugnayan ng tao kay Pikachu at nalaman na mabuting magkaibigan sina Ash at Pikachu. Gayunpaman, biglang tinangay ng Team Rocket si Pikachu kasama ang tao. Napansin ng Team Rocket na nakuha rin nila ang tao, ngunit nagpasya silang mamaya na lang ito itapon pagkatapos nilang tumakas. Pinalabas ni Ash si Corphish na gumamit ng Bubble Beam upang putulin ang lambat. Lumusong sina Ash at Corphish sa lawa upang iligtas ang tao at si Pikachu, habang ang Team Rocket naman ay nagpasyang maghintay na ilabas ni Ash ang iba pa niyang Pokemon para mahuli nila ito lahat. Bumagsak sa lawa ang tao at si Pikachu nang walang pinsala, ngunit lumapag ang Team Rocket at pinalabas ni Jessie si Survivor na gumamit ng Poison Tail na tumama kay Ash. Gayunpaman, dumating sina May, Max, at Brock, kaya pinalabas ni James si Cacnea. Pinalabas ng tao si Alakazam upang makipaglaban. Gumamit ng pin missile si Cacnea, ngunit ibinalik ito ni Alakazam sa Team Rocket gamit ang Psychic. Gumamit ng Psychic si Alakazam upang ilagay sina Ash at ang tao sa lupa. Sumugod si Survivor para mangagat at gumamit naman ng Needle Arm si Cacnea, ngunit gamit ang Psybeam ay pinawalang bisa ito ni Alakazam, at nalito sina Cacnea at Survivor kaya inatake nito ang isa't isa. Pinatalsik sila ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Sinipon si Ash, kaya nagmungkahi ang tao na pumunta sila sa kanyang tahanan upang magpahinga. Kinalaunan, pumunta si Ash sa tapat ng pugon upang patuyuin ang kanyang mga damit. Tinanong ni Ash ang tao kung bakit hindi ito naghuhubad para magpatuyo, kaya ibinunyag ng tao na isa siyang babae. Sa wakas, nagpakilala ang babae bilang si Annabelle. Nagpakilala rin sina Max, May, at Brock.
Sinabi ni Max na nahihiya siya dahil pinagkamalan niyang lalaki si Annabelle at nagulat sila nang sabihin sa kanila ni Ash na kayang makipag-usap ni Annabelle sa mga Pokemon. Kinurek ni Annabelle si Ash, sinabing nararamdaman lang niya kung ano ang nararamdaman ng mga Pokemon, at idinagdag na si Ash ang totoong kahanga-hanga dahil isinakripisyo nito ang kanyang sarili kanina para iligtas si Pikachu mula sa poison tail ni Seviper. Ipinaalala ni Brock ang oras kay Ash at sinabi ni Ash na kailangan na niyang umalis upang hamunin ang Frontier Brain sa Battle Tower. May gustong sabihin si Annabelle, ngunit umalis na ang mga bida. Sa Battle Tower, nagtaka ang mga bida dahil hindi pa nila nakikita si Scott sa paligid, ngunit gusto na ni Ash na makipaglaban sa Frontier Brain. Lumabas ang isang lalaki at kinilala si Ash bilang challenger. Sa loob ng Battle Tower, ipinakilala ng lalaki ang Frontier Brain, walang iba kundi si Annabelle, ang Salon Maiden. Nagulat si Ash at sinabing sana ay sinabi na niya ito kanina. Sinabi ni Annabelle kay Ash na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil bigla silang umalis, ngunit kahit magkaibigan sila ay hindi pa rin niya pagbibigyan si Ash sa kanilang laban. Bilang kanyang unang Pokemon, pinalabas ni Annabelle si Alakazam at pinalabas naman ni Ash si Corphish. Gumamit ng Crabhammer si Corphish at Psychic naman kay Alakazam. Kinontrol ni Alakazam si Corphish at inihagis ito. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam, ngunit sinalag ito ni Alakazam ng Psybeam. Sinabihan ni Ash si Corphish na kailangan itong umatake kapag nawala na ang usok. Gayunpaman, gumamit ng telepatikong kapangyarihan si Annabelle upang sabihin kay Alakazam na umatake sa sandaling makita nito si Corphish. Naramdaman ni Alakazam ang presensya ni Corphish at inatake ito na nagpabagsak kay Corphish. Alam ni Ash na inutusan ni Annabelle si Alakazam sa parehong paraan na ginagawa nito sa ibang Pokemon. Gumamit muli ng Crabhammer si Corphish, ngunit inatake ito ni Alakazam ng Focus Punch at sinundan ng Psybeam, na tuluyang tumalo kay Corphish. Pinalabas ni Ash si Tauros, na gumamit ng takedown, ngunit gumamit ng Psychic si Alakazam upang palutangin si Tauros at ibagsak sa lupa. Gumamit ng Focus Punch si Alakazam, at sumugod naman si Tauros para mag-takedown, ngunit nagmintis ito at natamaan ng Focus Punch. Tinalo ni Alakazam si Tauros gamit ang Psybeam. Pinadala ni Ash sa laban si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt. Gayunpaman, gumamit ng Recover si Alakazam para agad na mawala ang kanyang pinsala. Dumating si Scott at nanood sa laban ni Ash. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail habang gumamit naman ng Focus Punch si Alakazam at kinontra ng dalawang Pokemon ang atake ng isa't isa. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu at Psybeam naman si Alakazam, ngunit natalo ang Thunderbolt kaya tinamaan ng Psybeam si Pikachu. Inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Volt Tackle, ngunit nagpunta si Pikachu sa maling direksyon dahil nalito ito sa epekto ng Psybeam, kaya humarang si Ash para hindi bumangga si Pikachu sa pader. Nawala ang pagkalito ni Pikachu at muli itong nagpatuloy sa laban. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu at sinalag naman ito ng Psybeam ni Alakazam. Parehong inutusan ni Ash at Annabelle ang kanilang mga Pokemon na gumamit ng Max Power, ngunit natalo ni Pikachu si Alakazam, kahit pa gumamit din ng Max Power si Alakazam. Ibinalik ni Annabelle si Alakazam at pinalabas si Metagross. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu, ngunit gumamit ng Psychic si Metagross upang ibalik ang atake kay Pikachu. Sumugod si Pikachu gamit ang Quick Attack, ngunit gumamit ng Iron Defense si Metagross para dumipensa at pagkatapos ay gumamit ng Meteor Mash upang atakihin si Pikachu. Tumalsik si Pikachu, ngunit kaya pa nitong lumaban. Gumamit ng Volt Tackle si Pikachu, ngunit natalo ito ng Hyper Beam ni Metagross. Dahil tatlo na sa kanyang mga Pokemon ang napabagsak, natalo si Ash sa laban.